O Marco, anong ginagawa mo dito? Hindi mo pa rin ba ako pagbibigyan sa favor ko? Kahit anong gawin mo, Marco, hanggat nabubuhay ako, hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. Hindi ka ba magiging masaya sa anak natin, Daniela? Pag nasa akin siya, gaganda ang buhay niya. Ay, inay, nakabili na po ako ng gamot niyo. Ikaw? O anak, andiyan ka na pala. Inay, bakit andito po siya? Anak? Daniela, siya ba yung anak natin? Hindi mo yan anak. Ano po yung pinag-uusapan niyo? Wala anak. Pwede ka na umalis, Marco. Basta Daniela, pag-isipan mo mabuti yung pinag-usapan natin. Kilala niyo po yung inay ko? Oo, Junjun, pumasok ka na dito. Sige po, Nay. O anak, nakabili ka na ba ng gamot ko? Opo, Nay, nakabili na po ako ng gamot niyo. Ito po, oh. Salamat anak. Pero, saan mo ito nakuha yung mga binibili mo? Ano po, nagsa-sideline po kasi ako dun sa palengke. Wag niyo na pong intindihin. Basta po, ang mahalaga may pagkain po tayo at may gamot ka. Ang swerte-swerte ko naman sa iyo, anak. Si inay naman, ang bobola pa. O sige po, uminom na kayo ng gamot para gumaling na po kayo. Daniela? Daniela? Daniela! Daniela! Marco, ikaw na bahala sa anak natin. Alagaan at palakihin mo siya ng mabuti, ha. Paalam. Daniela! Hoy, Junjun! Junjun! Oh! Megan! Tara, maglaro tayo! Yuck! Ew! Ayoko makipaglaro sa mga pulubi! Umalis ka nga dito! Grabe ka naman sa akin, Megan! Hindi naman ako pulubi! Pulubi ka, pulubi! Ang baong-baong mo nga, oh! Sabi ni Papa Marco, mabait ka, hindi naman pala! Huwag mga tawagin papa yung daddy ko kasi di tayo magkapatid! Hindi! Magkapatid kaya tayo! Yuck! Hindi, no! Hindi kita kapatid! Mami! Dumi-dumi ng kamay ko. Mami! Teka, si Megan ba yun? Mami! Si Junjun! Oh, bakit ka umiyak, Megan? Si Junjun kasi, Mami! Inaaway ako! Ano? Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Ikaw ang bata ka. Huwag na huwag mong sasaktan yung anak ko. Kung hindi, malilintigan ka sa akin. Hindi ko po sinaktan si Megan. Umiyak po siya kasi sinabi ko lang naman po na magkapatid po kami. Mami, di ba hindi naman po kami magkapatid? At talagang hindi talaga kayo magkapatid. Ikaw, mayaman, siya pulubi. At isa pa, wala kang lugar dito sa pamamahay namin. Wala naman po akong sinasabi. Oh, andyan pala kayo. Anong meron? Hoy Marco, yung anak mong pulubi, pagsabihin mo yan na wag na sasaktan yung anak ko. Hoy Valerie, magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Hindi pulubi si Junjun. Itatawag ka sa kanya, napulot mo lang naman siya sa basurahan. Ewan ko ba sa'yo Marco, bakit ka pumapatol sa mga babaeng hampas lupa? Valerie, ano ba? Tama na! O anak, eto na yung lunchbox mo ha. Thank you po, Mami. Sino po maghahatid sa akin sa school? Ako maghahanid sa'yo, Megan. Talaga, Daddy? Yay! Buti naman naisipan mong ihatid yung anak mo. Lagi ka na lang kasi dyan busy sa trabaho mo. Siyempre naman, Valerie, kailangan ko rin makabawi sa anak natin. Aba dapat lang. O sige, ihatid mo na yung anak ko.
ano pang hinihintay mo, Megan? Sumakay ka na, malilate ka na sa school. Ah, sige po, Daddy. Yaya, pakilagay niyo ng bag ko sa likod ng kotse. Sige po, Ma'am Megan. Sige po, thank you. Pakibilisan na lang. Buti pa si Megan, pumapasok na ng school. Ako kaya, kailan kaya ako papasok ng school? Pangarap ko kasi yun. Hoy! Anong sinisilip-silip mo dyan? Buti pa si Megan, pumapasok na ng school. Ako kaya, kailan kaya ako papasok ng school? Pangarap ko kasi yun. Hoy! Anong sinisilip-silip mo dyan? Gusto mo mag-aral, no? Opo, gusto ko po mag-aral. Isang beses lang po ako nakapag-aral. Tapos, ang dami ko po ng award. Ang taas naman ng pangarap mo. Kahit kailan, hindi ka makakapag-aral sa school ni Megan kasi pangmayaman lang yun. Doon ka mag-aral sa squatter area nyo. Nay, sana hindi ko na lang namatay. Yan ba yung mami mo? Oo, Megan. Ito yung mami ko. Parehas pala kayo, no? Parehas kayong pulubi. Grabe ka naman, Megan, sa amin. Oo, mahirap lang kami. Pero pinalaki ako ng inay ko na mabuti ang loob. Hindi katulad niya, mayaman nga. Masama naman ang ugali. Aanhin mo yung mabuting loob. Kung mahirap ka naman, umalis ka nga dito sa pamamahay namin. Doon ka na babagay sa basurahan. Megan, tama na nga yan. Dapat ituring mong kapatid si Junjun. No, Daddy! Kahit kailan, hindi ko yun matatanggap bilang isang kapatid si Junjun! Hoy, Megan! Bastos ka, sumasagot ka na. Papa, pwede po bang umalis na lang ako dito? Mas gugustuhin ko pa pong maging palaboy kaysa tumira dito. Hindi anak, dito ka lang. Magiging okay din kayo ng kapatid mo. Wow, Junjun! Ang bait-bait mo ngayon ha! Anong nakain mo at naguhugas ka dyan ng plato? Lagi naman ako naguhugas dito at saka pinalaki ako ng inay na marunong maghugas. Ganyan talaga pag pinalaking mahirap. Okay lang na maging mahirap, basta hindi maging katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na yun kung ano. Daddy! Mami! O bakit, Megan? Bakit ka umiiyak? Si Junjun po! Inaaway ako! Hindi ko po siya inaaway. Hindi ko po alam kung bakit siya umiiyak. Maghuhugas lang naman po ako ng plato dito. Oh, hindi naman pala Megan eh. Ikaw, Megan, huwag mo akong inaarte-artehan. Alam ko na yung ugali mo. Manda ka talaga sa akin, Junjun. Ano, Marco? Kinakampihan mo na yung anak mo sa labas? Wala akong kinakampihan, Valerie. Baka nakakalimutan mo, Marco. Sampid lang yung anak mo dito. Baka nakakalimutan mo rin, Valerie, na may mas karapatan siya dito kaysa sa'yo. Ha? Ano? Hindi yan maaari. Wala siyang karapatan dito. Wala! Anak, Junjun? Bakit si Junjun lang ang hinahanap mo, Daddy? Hindi naman sa ganun, anak. Di ba nga gusto mag-aral ni Junjun, yung kapatid mo? Kaya yun, in-enroll ko siya. Talaga po, Papa, in-enroll niyo na po ako? So, ibig sabihin, makakapag-aral na po ako? Oo, Junjun, makakapag-aral ka na. At hindi lang yun, parehas kayo ng school na papasukan ni Megan. Ano, Daddy? Parehas kami ng school ni Junjun? Hindi siya bagay doon! Pangmayaman yung school namin! Hindi mga kagaya ni Junjun! Mukhang pulubi! Oo nga, Marco. Baka mapahiran tayo doon. Alam mo naman, kilala tayo sa school nila, Megan. Nakakaya sa mga classmates
Ayusin mo lang talaga, Marco. At ikaw, Junjun, huwag na huwag kang magyayabang. Hayaan mo na sila, Junjun. Kakausapin ko sila. Oh, Yaya! Asikasuhin mo na yung baon ni Megan! Pamaba na yun! Bilis! Asikasuhin mo na! Ay, sorry po, ma'am. Ito na po. Asikasuhin na po. Bilisan mo na! Bilis! Akala mo siguro, Junjun, makakapasok ka ngayon sa school. Oh Megan, bakit ka dito? May kailangan ka ba? Ah, wala. Pinapasabi lang ni Mami na bilisan mo daw kumilos dyan. Eto na nga, maliligo na ako. Excuse me. Maniligo ka pala? Ang bagal-bagal mo kumilos. Alam mo, makakapasok ka ngayon, Junjun? Hindi. Handa ka ngayon sa akin, Junjun. Oh, Junjun! Ba't ngayon ka lang naligo? Malilit na kayo ni Megan, oh! Maaga pa naman po. Anong maaga? Huwag mo nga kayahin yung school mo dati sa school nila Megan. Mami, nakahanda na po ako. Wait lang, Megan. Ito kasing isa, pabagal-bagal. No! Ayoko yung kasabay sa school, Mami. Mauna na lang tayo. Ayaw niyong kasabay si Junjun. Ako na lang maghahalad sa kanya. Sige, Junjun. Pagbihis ka na. Sige po. Alam ko na kung sinong gumawa nito. O, tara na, Megan, ha? Yaya, yung bag ni Megan, isunod mo lang sa kotse, ha? ma'am. Megan, ikaw ba may gawa nito? Ikaw lang naman yung pumasok sa kwarto. Uy, Junjun! Huwag mo nga akong pinagbibintangan dyan. Hindi ako pumasok sa kwarto mo. Sinong gagawa nito? Si Yaya? Hindi naman kayang dumihan nito ni Yaya. Oh, Megan, totoo ba yung sinasabi ni Junjun na ikaw nagdumi ng damit niya? Hindi po, Mami. Hindi ko po yan magagawa. O, tignan mo, ikaw, Junjun, huwag na huwag mong pagbibigtakan yung anak ko. O ano na naman kaguluhan yan? Daddy, si Junjun kasi pinagbibintangan niya ako na ako daw nagdumi sa uniform niya. Kahit hindi naman. Totoo ba yun, Junjun? Wala naman pong iba magdudumi ng uniform ko kundi si Megan lang. Siya lang po kasi yung pumasok sa kwarto ko. Megan, magsabi ka nga ng totoo. Hoy, Marco, huwag mo nga kinakampihan yung anak mo sa labas. Hindi ko siya kinakampihan, Valerie. Ang sa akin lang, kung siya ba talaga yung nagdumi ng uniform ni Junjun. Eh, bakit naman kay Junjun na madumi yung uniform niya? Kasi pulubi siya. Sumusobra ka na, Megan. Dahil dyan, walang papasok sa inyo. Pero, Daddy, Walang